beloved Boss Mike Cervera. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mga tagapakinig natin dito sa RP Insan. At syempre, dadalawa lang muna kami dito sa studio ngayon ng aking pinsan. Syempre, gwapong-gwapo to eh. Opo, at syempre Pilipinas, magandang hapon po sa inyong lahat. At eto nga mga kababayan, nandito tayo sa Radyo Pilipinas. Ang Radyo Pilipinas #1 ay available na rin sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTV at RP1. Oo, na mapapanood sa TV Plus Channel 3. Yan, oh. TV Plus Channel 3 at Apordabox Channel 45 hanggang 49. Nako, insan talagang ang luwag-luwag na, no? At syempre, insan hindi lang diyan sa TV, hindi lang diyan, mapapanood din ito sa 738 sa radyo. At syempre sa Facebook din, Facebook page, mapapanood po nila tayo, no? Insan, anong tsaka balita? sa YouTube. At saka sa YouTube. Oo. Ano po? Yan. Yan. Ngayon, araw ng Agosto 22. 22 na ba ngayon? Minsan nakakalimutan ko isa sa dami ng trabaho. 23. Oo, kahapon pala. Tingnan mo, nakakalimutan ko yung araw. Nakatulog ka ba? Wala pa akong tulog kasi galing kami ngayon sa outreach. Namigay kami ng mga libro, mga electric fan at pangangailangan ng mga estudyante. Nursery yung aming tinulungan kanina. Pero hindi naman yan yung ating tatalakayin. Habang inaantay natin yung ating mga kaibigan. Kasi medyo matraffic ngayon, Baka mamaya-maya pa sila darating. Insan, ano ba ang ating tatalakayin ngayon? Ayun, so bati muna ako. So ako nga pala si Takero Miyamoto. So maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta po sa The Big V. So The Big V na kami ngayon, And then syempre po kasama rin po natin si Coach Jarrett po. Okay, si Coach. Yon, nandyan pala si Coach, Nandyan na. Sound. Walang music si Coach, walang sound si Coach. Bali, syempre pag-usapan natin yung nangyari sa buong linggo. So yung isa sa pinakamainit na pinag-usapan ngayong linggo, yung panibagong pagsisinungaling na naman ni Sara Duterte. Nako. So wala namang bago doon, di ba? Talagang sinungaling naman talaga yan. Pero ang malupit kasi dito sa ginawa ni Sara ngayon, so di ba, yung issue, kwento ko muna sa di lang nakaka-gets pa muna, no. Yung issue kasi, nagreklamo si Sara sa Kuwait. So sabi ni Sara, may problema daw sa education. Okay. So sumagot si Attorney Claire. Kung may problema pala sa education, may kasalanan ka rin doon kasi naging deputy secretary ka 2 taon. Ang dami mo naging problema doon. Totoo naman. Yung classroom. 3% lang yung napagawa ni Sara sa classroom. Pero may nai-issue pa rin siya dyan na na yung mga ghost student. Yan, ghost student pa, oo. So, ngayon, ang nangyari ngayon, so sumagot na naman si Sara. Sabi naman ni Sara, paano naman yung nasabing wala akong ginawa sa DepEd? Nung nag-resign nga ako, nagbeso-beso pa sa akin si PBBM daw. Tapos, amoy alak daw si BBM. Teka muna, doon sa nagbeso-beso na kung yun ang sagot doon sa katanungan o sa sinabi ni Attorney Claire na kasama ka rin doon kung sinasabi mong walang nangyari sa DepEd, kasama ka rin doon, kamo, di ba? Parang ang layo naman nung isagot na
teka muna, nagbeso-beso. Kung yun ang kasagutan doon sa sinabi ni Attorney Claire, parang ang layo naman yata. Malayo naman talaga yung logic niya. Sa bagay. Pati naman yung mga taga-suporta ni Sara, ganun din. Hindi. Ayan tayo. No? Ay, sorry. Nga pala, hindi pala vlog to. Ganon talaga, no? Ganon talaga. Hindi, pero insan kasi, yung point natin dito, yung sinabi nga ni Sara na pinigilan daw siya ni Presidente Bongbong Marcos na mag-resign. Sasagutin ko yan. Tapos nagbeso-beso daw. Tapos alas 10 daw ng umaga, 10:30 AM daw. Sasagutin ko ulit yan. 10:30 AM daw, amoy alak daw. Ayun daw yung failure. Kaso nga, unang-una, doon sa sinabi niya na, na alas 10:30 ng umaga, sinagot ni, dating secretary, Cheloy, Gerapil, na ang sinabi, kung hindi ako nagkakamali, ay alas 2:21 ng hapon. So magkaiba na yon, di ba? Ang hirap, kay Sara, hindi niya yata naiisip na bawat punta mo doon sa Malacanang, nakalagbook. Nakarehistro, di ba? Sa logbook nila kung anong oras ka pumasok. Hindi lang basta logbook pala. QR code ata doon. Yun na nga. QR code sa Malacanang. Kaya nga, nakarehistro, no? Nakarehistro. Sa madaling salita, nakarehistro yung pagpasok sino yung mo. Sino yung kabeso-beso ni Sara na sinasabi niya? Ewan ko, alam mo naman minsan si Sara maraming nabubuong istorya sa isipan niya. Baka naman nandyan na, no? Nandyan na si Coach. Coach, bumati ka muna bago namin ituloy yung aming tinatalakay din Ayan, hello Okay everyone na. sa mga viewers po ng Radyo Pilipinas dito sa 738. This is Coach Jared. Kamusta po kayong lahat? Pasensya na po, I am out of towns, kaya ganito. Out of towns. Out of Sana towns. all. Ayun. Opo. Ayan, ano ba na-miss ka, Bossing? Ayun nga, yung merong chinichika si Takero dito patungkol dito sa sinasabi ni VP Sara Duterte na si Presidente daw ay amoy alak. Yun. Na amoy whiskey, parang gano'n Yun sinasabi. Ano ba masasabi mo doon? Na-debunk na yan, di ba? Na-debunk siya nung post ng PCO. Shinare daw ni Takero yun ni Boss Takero. Ayun nga. Yan na nga. Para sa akin kasi, pagka may mali sa isang istorya, Mali na lahat. Mali na lahat di ba? Lalong-lalo na kapag ikaw ay mataas ang katungkulan sa bansa. Di ba? Kapag may mali sa kwento mo, mali na lahat yan. Paano pa ba natin paniniwalaan kung lagi naman, marami ng mga ganong mga sitwasyon na maraming sinasabi si VP Sara na hindi tumutugma sa katotohanan at laging nababara ng Malacanang, di ba? Kaya para sa akin ayoko na nga patulan yan sa totoo lang at ayoko. Pero kasi ang layo kasi ng sagot niya nung sinabi ni Attorney Claire na yung DepEd 3% lang yung napagawa mong classroom. Tapos 100 million sa Go Student, no? Hindi lang yun, marami siyang palpak sa DepEd Yung yung what do you call this, yung sa sa laptop. May problema Yung DepEd laptop. DepEd laptop. Yung pinakamalupit, Coach, tsaka Insan Mike. Yung kinaltasan yung mga teachers sa GSIS. Kinaltasan, hindi ni-remit sa GSIS. Yun. Isa rin yun. Yun ang matindi. Oo. So, ang problema talaga nun, trabahong admin na lang yun ni Coach tsaka Insan Yung alin? Yung kinaltasan mo yung mga teachers, tapos di mo ni-remit. Simpleng admin na trabaho na lang yun. Admin task lang yun. Admin task Reporting lang yun sasabihin na naman ng mga taga-suporta ni VP Sara ano naman connection niyang sinasabi mo, Takero ang pinag-uusapan lang natin dito alak. Yung alak bakit bakit may pinapasok ang iba? Hindi nagsimula kasi yung ganyan sila. Gusto kong ibig sabihin. Okay. Ganyan sila magpalusot ng pagkakamali ni Sara Duterte, ni VP Sara Duterte, si Coach, ewan ko, baka may merong kasi Boss Mike, ang problema kasi doon sa sinasabi nila kasi. Gusto nila kasing palabasin na presidentiable. Yan ang problema. So gusto nilang palabasin na, at saka di ba kinlaim ni Sara Duterte na paano daw siya magiging non-performing
siya raw ay naging siya raw ay pinigilan ni Presidente Bongbong Marcos na mag-resign. Sasagutin ko uli Bakit yan. daw siya naging ganon? Oo, Oo. sasagutin ko yan, Coach. Mm. Alam mo, si Presidente, hindi yata alam ni Sara yung pagiging professional pakikipag-usap, na may Correct. diskarte tayo para hindi ka masaktan. Kunyari ayaw kitang mawala. Gets ko na. Alam mo yon? Ayaw kitang Kasi mawala. ito maputol lang kita, no? Kasi si Presidente kasi, ano yan nag-aral siya sa sa Briton. Britanya. Britanya. So, ganun yung kultura kasi ng mga Briton na palaging graceful exit palagi yung ginagawa. Tingnan mo Oo. lahat ng mga sinibak ni PBBM, lahat yan graceful exit. Wala kang nakita dyan na Right. sinibak na Tama, pinahiya. Di ba, hindi katulad ni Digong ni dating presidente dati, na kapag pag-resign niya, pinapahiya niya pa. Hindi naman kinakasuhan. For example, yung sa yung sa Pasig River, yung chairman ng Pasig River, di ba sinabihan niyang kurakot, pero hindi niya naman kinasuhan. Si J.A. Gauchia, di ba? Ngayon, kay PBBM, iba yung nangyari, parang ugaling Briton talaga. Lalabas ka ng graceful ng maayos. Ang problema nakapagtaka nga graceful exit na nga lang, wala pang utang na loob. Yun na Naninira nga. pa. Yun na nga. Diba? Tulad niyan, example na lang natin, 'di ba? Si Vic Rodriguez, ang kauna-unahan niyang ES, 'di ba? Tinanggal. Tapos Taga Norte daw yan, si Vic. hindi ko alam eh. Okay. Hindi naman na mahalaga kung taga saan siya eh. Oo, pero alam ko yung ibig mo sabihin, loko-loko ka eh. Alam ko yung ibig mo sabihin, gets ko yun. Oo. Pero kung taga Norte, wala na tayong magagawa, kitang-kita naman, 'di ba? Pero yun nga sa sinasabi ni coach kanina na tanong niya na bakit ganon, 'di ba? Na kung talagang hindi ako nagpe-perform, bakit ako pinipigilan? Alam nyo, BP Sara, medyo dapat kumonsulta kayo sa inyong mga kasama o advisor na ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ni Pangulo doon. Kasi sa aming mga ordinaryong Pilipino, alam na namin basa na namin kung ano ibig sabihin nun. Di ba? Yung kunyari, sasabihin ng boss ko, Mike, talaga ba? Aalis ka na. Oo, boss, papaalam na ako. Hindi na ako masaya. O baka naman may hinihingi ka na iba. O ibibigay ko sa'yo. Yun laging binabanggit ng mga bossing. Oo, para gusto nila, okay tayo na maghiwalay dahil lahat naman ginawa ko para sa'yo. Ganun kasi nararanasan ko yan, Pagka may mga ganyang nagpapaalam, syempre paparamdam mo sa kanila na medyo importante kahit sa loob mo ay hindi na Kulang na lang ipagtulakan mo na sa hagdanan Di ba? Ugali ng mga bosses yan. Alam ng mga boss yan na ganun talaga yung style para lang okay, maghiwalay na tayo. Kung ano man yung hindi natin pagkakaunawaan, move on na tayo, magpatawaran na tayo. At pag nakita tayo sa labas, tanguan na lang. Kaso nga, hindi ganun na nangyari. Kung hindi, ang ginawa nila pinagplanuhan na siraan si Pangulo. Andyan na, sabi nga natin, yung hindi mamatay-matay na issue nila patungkol dito sa usapin ng droga, hanggang ngayon hindi pa rin nila napapatunayan. So yan imamarka sa isipan ng marami nating kababayan na magiging kwento ito na darating ang panahon, may kikwento sa mga anak, salinlahi na ginanyan nyo yung isang Pangulo na wala namang ginagawang tulad ng binibintang nyo. Coach. Tsaka di ba naalala nyo nung pagpasok nitong pagkatapos sa election, nagpa-mass resignation si PBBM. At ang sinabi nung tinanong siya, actually hindi siya, si E.S. Bersamin. Nung tinanong si E.S. Bersamin kung bakit ginawa yun ni Presidente. Kasi ang gusto raw ng Presidente, ayaw daw niyang masira ang pangalan ng mga taong gusto niyang paalisin. So, agree ako doon sinabi ni Boss Taki na mabait lang talaga yung Presidente natin. Mabait lang talaga siya. Ayaw niyang, kumbaga nagbibigay siya ng second chance. Ang problema lang dito kasi kay Sara Duterte, ang dami ng chances na binigay sa kanya, pero hindi pa niya tinake advantage.
At saka ito pa yung nakakatawa nga dyan eh. Sinasabi niya performer siya. Nag-perform daw siya sa DepEd. Pero bakit out of 100%, wait lang. Sige po, kayo muna kasi nagbubukas ng pinto yung mga tao dito, maririnig yung background. Sige po, kayo po muna. Yun, Insan. So Tuloy mo yung sinasabi Ayun ni yung sinasabi. Okay, area ko, boss. Ayun yung sinasabi nga ni Coach kung talagang performer talaga si Sara Duterte sa DepEd, dapat yung unang sinabi ni Sara, ako ang nagpagawa ng ganito eh. Di ba? Ako may proyekto ng ganito. Ito yung achievement ko eh. Pero yung sinabi ni Sara, yung sagot niya kasi, ayaw nga ako pag-resign ng presidente, paano ako naging failure? Para sa akin, mababaw yun. Yung pinakamalupit, yung pinakamalupit. Ayun nga, tuloy ko lang yung kwento ko kanina. Sorry. Tuloy ko lang yung kwento ko kanina, sorry. So yun nga, out of 100% na classroom na dapat gawin, 3% lang ang natapos niya. So paano yung masasabi performer yun? Out of 100% na kailangan mga classroom na i-repair, ang napagawa lang niya is around 2.7% yata. Coach, para sa kanya, niya na yun, perform niya na sobra-sobra yun. Pero coach, ito yung malupit, coach. Yung mga supporter niya. Sabi ng mga supporter niya, paano naman naging failure si Sara? Mataas naman siya sa survey. Ay, kilala ko yan. Oo. Malaki katawan niyang bobo na yan eh. Uy! Ang bobo niya na malaki lang dyan, muscle eh. Pero yung utak niyan, gamunggo eh. Alam niyo mga kababayan, ito for the information of everyone, kami po sa HR, kami po taon-taon nagpe-performance appraisal. Ang background ko kasi, 10 taon ako sa human resources eh. Kapag pinag-usapan po natin ang performance, hindi ko tinitignan doon yung approval. Approval rating, ibang angulo yon ng leadership. Sa performance, doon natin tinitingnan yung kanilang resulta. Ngayon, nakakapagtaka lang kasi si Sara Duterte mataas nga sa performance ratings, mataas sa approval ratings, pero it seems mga kababayan, hindi naiintindihan ng mga nagte-take ng survey yung ibig sabihin ng kanilang ginagawa. Kaya nga suggestion ko nga sa mga nagpapa-survey diyan, sila Publicus, Pulse Asia, SWS, ganyan. Tanggalin niyo na ho yung approval tsaka performance ratings. Kasi mali yung mali yung tanong eh. For example, si Sara Duterte hindi naman nagpe-perform. Ilang beses bumiyahe ngayong 5 or 6 months. Marami pa sa presidente. Oo, pero mataas ang performance rating. Paano siya nag-perform? Anong ginawa niya? Hindi ba? OVP nga. OVP, Overseas Vice President. OVP. Ayun, syempre, siguro, dahil nga politika, ganun talaga, yung paniniwala ng iba, akala nila nakapag-perform talaga ng malupit si Sara. Pero kasi itong mga taga-suporta, itong mga taga-sunod, sila itong hindi nagsasaliksik eh. Hindi nila pinag-aaralang maigi kung ano ba talaga yung totoo na nangyayari. Yung napansin ko kasi sa mga supporter kasi nila, no, hindi uso sa kanila yung research tsaka yung pagsasaliksik na sinasabi mo eh. Wala. Ano sila eh? Hindi uso. Hindi kasi wala nang tamat mali sa mga yan. Basta kami susuportahan namin to. Basta ganito yung sinasabi mo, Insan. Okay kami dito. Kung ano sabihin ng mga Duterte, abay, yun na yun. Wala na. Oo, yun na paniniwalaan namin. Bakit pa kami mag-aaksaya, mag-Google? Pero in the first place naman, di ba? Naging supporter din naman tayo ni Sara kasi siya yung busy ni PBBM, di ba? So, binigyan natin na nagpakakataon. Hindi, ako Hindi, okay. Awa ko na lang yung sa kanya kasi nga pero Pangulo. sa una, di ba? Sa una. Sige, hindi naman si Digong to, anak naman ni Digong to eh. So, baka nga naman iba to. Baka iba to sa tatay, baka mas maayos to. Then, sa akin ganun eh, ganun yung ginawa ko eh. Binigyan natin ng pagkakataon eh. Pero yung pagkakataon nga na yun, tulad yung sinabi nga ni Coach, hindi naman tinake advantage ni Sara. Hindi ba yung pagsuporta mo sa kanya dahil dun sa pinamigay niyang mga t-shirt tsaka hoodie? Bowler na nga. So, ayan na. Nandito na si... break na tayo ata. Break muna tayo, no? Babalik kami makaraan ng isang sandali sapagkat meron pong dumating na ating kasama dito sa studio. Wala pong iba si Chris Ulo. Ano? Okay? Ayun. Good news! Our beloved Boss Mike